Dumako naman tayo sa Southern Luzon kung saan lagpas na sa critical o high threshold ang level ng tubig sa Laguna de Bay. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, nagulat ang live mula sa Laguna. Joan, kumusta ang sitwasyon dyan at ano ang magiging epekto ng pag-overflow ng Laguna de Bay? Corina, idineklara na nga under state of calamity ang buong probinsya ng Laguna ngayong araw. Inanunsyo ito mismo ni Laguna Governor Sol Aragones kaninang alas 3 ng hapon. Dahil dito, nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Marami pa ring lugar sa Laguna ang lubog sa baha. Kabilang na nga rito ang Santa Cruz na malapit sa Laguna de Bay. Dulot ito ng matinding pag-ulan na dala ng mas pinalakas na habagat at sunod-sunod na bagyo. Nagmistulan na ngang ilog ang kahabaan ng isang kalye sa Barangay San Pablo Norte. Kaya ang mga residente kanya-kanyang diskarte na sa pagtawid at paglabas. May mga matatapang na sumuong sa baha na lagpas tuhod na at may mga sakay na rin ng bangka. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Santissima Cruz at marami rin sa kanila pinili ng pumunta sa evacuation center tulad nitong Santissima Cruz Elementary School. Sa ngayon po, maabot na 1,000 katao po yun. Pamilya po yun, pamilya. Una po, ang river control namin putol. Hindi po naayos ng tuloy-tuloy ang river control. Kagabi po, nasa 307 families, nasa 1,187 individual, yung po nadagdagan pa po kanina. Baka po umabot na ng nasa 340, ganon. At doon po sa aming basketball court, nasa 90 family kagabi, ay meron pa pong 4 na pamilya, di naging 94 po yun na families. At saka po sa barangay hall na Luma, meron po kaming 14 families doon na nakabakwis. Yung mga manananim na mga taga Santissima, yan po yung unang naapektuhan na hanggang hita po yung tubig, lumubog po yung kanilang mga pananim at saka yung mga mangingisda dito sa Barangay Santissima na nasira po yung kanilang, may nasiraan ng mga fish cage at yung iba po hindi po nakakalabas ng dagat dahil po sa yun nga po maulan, medyo pag po may hangin, lumalakas po ang alon. Dahil sa sungit ng panahon, tumaas na rin ang level ng tubig sa Laguna de Bay, na ayon sa huling tala ng Laguna Lake Development Authority ay nasa 12.62 meters na. Lagpas na ito sa critical high threshold na 12.50 meters. Dahil dito, nagbabala na ang LLDA sa panganib ng mahabang pagbaha at mga pinsalang dala ng pabugso-bugsong ulan, lalo na sa low-lying at lakeshore communities. Ayon din kasi sa Pag-asa forecast, magtutuloy-tuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Nagpaalala rin ang ahensya na iwasan na muna ang non-essential activities malapit o sa mismong lawa, kabilang na ang pamamangka at pangingisda. Samantala, nasa alert level 2 naman ang Evangelista Bridge sa bayan ng Binyan, Laguna magmula 10 a.m. ngayong araw. Patuloy ang pagbabantay ng Binyan CDRRMO sa level ng tubig sa lugar. Nananatili ring lubog sa baha ang iilang barangay sa Binyan. Corina, umabot naman daw sa mahigit 30,000 ang total number of evacuees sa buong lalawigan ng Laguna ayon kay Governor Aragones. At yan na muna ang latest mula dito sa Santa Cruz, Laguna. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Laguna. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.